Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nalusutan ng token text ang Magnolia 84-82 sa kanilang pagtatapat sa PBA Season 49 Governors Cup na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Impresibo ang naging performance ni TNT Import Ronde Hollis Jefferson sa nagawa nitong double-double na may 29 na puntos at 25 rebounds. Napaganda ng TNT ang kanilang record sa 7-1 para pamunuan ang Group A sa team standings. Nagambag naman si RR Pogoy ng 19 na puntos habang nagbigay ng 10 puntos si Calvin Oftana. Nakatulong din ang mga veteranong players ng Tropang Giga na sina Kelly Williams at Jason Castro na kapwa nagtapos ng may 9 na puntos, kung saan si Williams ay nagdagdag pa ng 7 rebounds at 3 steals. Nagtapos naman na may game high na 30 puntos si Hotshots Import Shabazz Mohammad, sahog pa ang 17 rebounds. Nakagawa din ng tig-12 puntos sina Paul Lee at Jerica Hanmisi para sa talunang Magnolia na bumagsak sa 4-4 ang kanilang kartada. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinatahimik ng Colegio de San Juan de Letran ang Arellano University at nakahabol sa huling 3 minuto ng laro para kunin ang panalo 86-79 sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Nagliyab si big man Paulo Havillonar pagkatapos ng 2 larong ban para kunin ang kanyang career high na scoring na may 28 puntos kasama pa ang 8 rebounds, 2 assists at 2 tapal. Nagambag naman si Jimboy Estrada ng 14 na puntos at 8 rebounds habang nagtapos na may 11 puntos at 5 rebounds si James Miller para kunin ng Knights ang ikalawa nilang panalo sa loob ng 3 laban. 5 players naman ang nakagawa ng double digits sa panig ng Chiefs, subalit hindi ito sapat para kunin ang panalo. Pinangunahan ni Maverick Vinoya ang Arellano sa nakuha nitong 16 na puntos, kasunod ni na Cyril Hernal at Lawrence Capulong na nagtapos na may 11 puntos bawat isa, at sina Renzo Abiera at Jedan Ongotan na nakalikom ng tig 10 puntos. Bumagsak naman sa 0-3 ang kartada ng Chiefs. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangako ni reigning World Boxing Council Champion Melvin Jerusalem na ibibigay niya ang lahat kung saan dedepensaan niya ang kanyang minimum weight title sa harap ng kapwa Pilipino, si undefeated Mexican Luis Castillo sa isang 12-round bout na gaganapin sa Mandaluyong City College Gym itong darating na linggo, ika-22 ng Setyembre. Ang laban ni Jerusalem at Castillo ay magsisilbing main event na inorganisa ng MP Promotions na kinabibilangan din ng laban ni Jerwin Angkahas at iba pang mga Pilipinong boksingero. Sa Philippine Sports Writers Association o PSA Forum nitong Martes, sinabi ng 30 anyos na si Jerusalem na wala siyang nararamdamang pressure at excited na ito na lumaban sa harap ng Filipino crowd. Noong huling laban ni Jerusalem nitong Marso, nagwagi ang katutubong Bukidnon laban kay Yudai Shigeoka ng Japan para kunin ang WBC Minimum Weight Championship belt at mahinto ang sunod-sunod na pagkatalo ng mga Pilipinong boksingero sa Japan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.